Kaya palang pulis yung aming pinasok, yung time na yun ng ano, nung time na yun. Hanggang sa napuntahan namin yung target namin. Mga 3 araw kami sa lumakad. Nung makuha na namin yung target namin, pababa pa kami. Yung trupa namin, pag akit na ganyan, kay Sergeant Busky pa nun, yung dating 10 company na naupon sa amin, sila yung leading paakyat. Yung nung tanghali na, pag akit nilang ganun sa bahay, nakakita sila ng ano, kasi akala nila wala pang kalaban eh. Nagsaing muna doon sa kubo, na ngayon, ito namang may papalapit na tao, itong isa kasi na kasama namin, hindi napansin na may baril pala. Di pagkakitang ganyan, may ibang tao doon sa bahay, di kalaban, hanggang sa naputukan sila ngayon. Parehas nagka-surprise sila. Yun, nagka-enkwentro sa taas. Narito kami sa baba. Doon, nadali nga si Sergeant Busquino, natamaan sa paa. Tapos naman ito si Sergeant Panintim, siya yung nakarecover ng M16. Isang M16 na nakuha namin doon. Mga di pagkakuha namin noon, na-clear nila yung area na yun kasi gabi naman inuulan na kami ng putok sa taas, hindi na kami maka-atake dahil sa yung palang napasok na yun namin, yun na pala yung pinakang kampo na malaki doon sa Leyte. Napakaluwang. Habang nagpupukpukan na, ngayon itong si Major Rugansa command na i-maneuver namin dito sa kanan. Malaking bundok kasi yun eh. Dito kami sa kanan. Dahan-dahan namin tinulak yung yung nagpapaputok sa amin. Siyempre, madami kami. Hanggang sa nakuha na namin yung itaas. Pagdating namin sa taas, napakaluwang pala. Naroon may mga kampo sila. May mga yung kalabusan ng mga nahuli nila na hostage, yung mga kasama nila na may mga kasalanan, siguro yun. Naroon malaki yung maraming bahay at saka may mga kalabusan doon, may mga pa sila, yung justice nila, yung parang litisan nila. Naroon sa taas, nakuha namin yun. Doon kami nag-stay ng 3 days, mga 3 days doon sa taas na yon. Habang namin yung ini-score namin yung area ng kalaban. Napakaluwang pala no, sa baba, yung ilog sa baba. May mga bahay pa pala doon, naroon yung barangay nila. Impay pa rin yun, mga kalaban. Nung habang nag-i-score kami, yung iba namang kasama namin, nagpapahinga sa baba, bumaba yung tropa by chopper nun. Pinipick up, tapos dinadala dun sa bayan para magpahinga. Kaya maaluwa nun. Masarap ang buhay namin nun pag nagre-relax. Pag may jump off, kukunin namin kayo sa baba. Dadali na naman kami sa taas. Nung mga 3 araw na, itong kalaban nakalapit sa amin. Yung isang tropa namin, nasilip ng kalaban ngayon doon sa may Balite. Si Litakbianan. Na-snipe siya sa ulo. Nung na-snipe siya, nag-decide ito si Major Rugansa na i-score yung area. Paluangin yung posisyon na tropa. Kaya ako ang naging lead, nakuha ni Sir na mag-lead papunta dun sa kabila, ihatid namin yung mga PNP sa mga kada high ground, lalagyan na namin ng tropa. Kinumagahan, move kami, umaga, ihatid namin yung mga PNP sa kada high ground. Nung nakatatlong high ground na kami, nailipat na namin yung mga PNP, yung panghuli na puntahan namin, nakaposisyon yung kalaban na pala sa kabilang high ground. Ngayon, hindi naman namin alam na may kalaban doon. Di maingat din kaming maakyat. Sabi ko sa dahan-dahan tayo kasi parang may kinakabahan ako. Parang may kalaban. Hanggang sa pag-akyat namin ganyan, nakakailang hakbang pa lang kami. Natanaw ko na yung naka-ambush position. Yung
ano, yung pambukid na kulay blue na yung long sleeve. Tapos naka-14, naka-diver watch. Di sabi ko, kalaban, kalaban. Sabi ko kay ang team leader ko noon, si Master Sergeant Kawilang pa noon, taka si Sergeant Mutla. Tapos nasa likod naman nila si Major Horgansa. Sabi ko, sir, kalaban, may naka-ambush position na kalaban sa high ground. Nakita ko ngayon, ano muna ako, gumilid ako kasi naghanap ako ng mataguan ko. Hindi, ano ako dihado ako. Sabi ko, dihado ako, sir. Sinyasa na lang kami nung guide ko at saka yung team leader ko. Sinyasa na lang kami. Pag ako, sabi ko, pumutok, ano na yan, yung putok na rin kayo. Yun, naghahanap pa nga kami yung nakita ko na naka-ambush position, kasi namalayan siguro niya, may kumakalaskus, nagbago siya ng position. Pumunta siya doon sa putol na kahoy, yung kinat ng naglaging. Nagtataguan kami siguro, siyempre hinahanap niya ako. Nung nakasilip siya doon sa kahoy na putol, nakita ko siya. Inano ko na, inaiming ko na yung baril ko. Hanggang sa, yun, pagputok ko, pumutok na yung mga sa likod ko, yun na. Doon na volume fire. Hanggang sa pag-ceasefire ni sir, ni Major Horgansa, yun. Assault na kami. Nag-clear na kami ng area. Yun, nakuha ko na yung isang M14. Nakuha ko na doon isang M14, isang Kia. Yun nga, tinamaan ko sa ulo. Tapos, pagdating sa dun sa pababa na ganun, nakakuha pa ng isang M16 yung kasama ko. Hanggang sa na-score na namin yung area. Pagkatapos nun, pagdating nila sa baba, naroon na pala yung basketballan ng mga MPA, yun. Doon lang pala sila. Nag-decide yung si Major Gansa na wag nang tayong pumunta dyan kasi masyado nang malayo. Kulang na tayo sa tsaka wala na rin yung kalaban, labulabog. Yun, hanggang sa nag-withdraw na kami. Ang ini-emphasize ko lang doon, ang tutunan ko lang doon, na yung mas maganda pala na masyado kang yung gamitin pala yung Ranger tactics talaga, yung sa pag-movement. Napakaganda ng na score namin doon sa yung time na yon, dahil talagang ginamit namin yung ingat, yung disiplina. Talagang wala kaming ingay nung umakyat kami doon kaya talagang successful yung kung tutuusin kami ang dihado doon dahil naka-ambush position na yung kalaban namin, naunahan pa namin. Kaya sabi okay, sabi ni Major Gansa, okay yung ginawa mo, Bon. Maganda yung score natin. Doon ako na-promote ng corporal noon kasi guide. Yung lead scout. Doon. 92 noon, oo. Ay hindi, pa noon, wala pang Gold Cross noon. Pinapipili ako ni Colonel Gansa na mag-Gold Cross. Gold Cross ka, promotion. Pinapili ako, sabi ko, sir, promotion. Oo, kasi ako naman ang nakakuha Ngayon, yung Gold Cross, binigay niya doon sa section sergeant namin. Pero nung di-erap na yun, ang 2,000? Dito na yun sa, Abubakar. Pag may gold cross ka, ma-promote ka. Oo. Doble. Ako naman, di ako kasama dun sa Bari alert lang ako nun. Sa mga experience mo as a rifleman sa ngayon na NCO ka na, ano ang leadership style mo? Bali nun, ako bilang rifleman pa nun, bali kung anong maganda na sinasabi sa akin ng team leader ko, pinakata sa akin, sinusunod ko ng maayos para hindi kami nawawala kasi alam ko tama naman yung sinasabi nila Kaya nung mag-NCO na ako, kung ano yung magandang napulot ko doon sa mga leader ko noon, sa mga NCO noon, itinanim ko yun sa sa isip ko. Kaya siguro ngayon hindi rin ako nawawala buhat nung mapaposition ako nito. Wala akong anumang nagkaso o
Kasi o reklamo sa tropa kasi hindi naman ako umabusong tao na ano sa leadership. Kung ano yung maganda para sa tropa ko, binibigay ko. Yung pangalawang tanong ko, ano ang pinakamahirap na sitwasyon ng isang tao mo na kailangan mong lutasin at ikonsensya dito? May experience ako diyan, NCO na rin siya. Hindi siya kasi may family problem siya. Ngayon ay nagiinom siya. Hindi niya nasasabi na may problema pala siya. Ngayon, siguro naisip niya wala siyang malapitan kaya dinadaan niya sa inom. Magsasabi siya ng problema niya pag nakakainom. Ngayon, sabi ko, buddy, ano bang problema? May problema ako, ganito. Ngayon, sabi ko, wag mong daanin sa lasing. Kung may problema ka, pag-usapan natin yan. Wag mong dadaanin sa lasing kasi pag lasing ka, wala ka na sa katinuang pag-iisip. Kaya sabi ko sa kanya, bukas buddy, mag-usap tayo pag hindi ka nalasing. Sabi niya, hindi. Talagang uuwi na ako, dalhin ko na yung mga gamit ko, ganito. Ayaw ko na magserbisyo. Sawa na ako dahil wala naman nangyayari sa serbisyo. Sabi ko, hindi ganyan ang tamang NCO ka na kailangan mo ring mag-isip muna bago mag-isip ka ng maraming beses kasi sayang din yung serbisyo mo. NCO ka na tapos basta ka na lang gagawa ng ganyan, baka pagsisihan mo yan balang araw. Mahirap ang trabaho ngayon. Kaya sabi ko sa kanya, bukas tayo mag-usap. Nung siguro, daan ko sa kakakulit ko rin sa kanya kasi ako naman, hindi rin naman ako masyadong makulit sa kanya pag kasi may problema yung mga tao na sa senior NCO na rin ako sa kumpanya nitong huling hindi naman ako masyadong pinakikinggan ko rin sila pag may mga problema sila. Tapos pag may lumalapit sa akin, konting kwentuhan, pinagbibigyan ko sila. Kaya sa itong isang ito, naniwala siguro na yung time na yon na sige, matulog na. Tulog na siya kasi inatid ko sa higaan. Kinumagahan, pinuntahan ko siya doon sa higaan niya. Niya, ginising ko siya. Kaya sabi ko sa kanya, buddy, kagabi may nabanggit ka sa akin na problema. Ano ba yon? Yun nga gusto na niya gusto na dyan ng umaga, nung hindi na siya lasing, pinuntahan ko siya dun sa kanyang higaan. Ako na mismo ang pumunta para kung anong problema niya para malutas namin. Dinakausap ko siya. Sabi ko, buddy, kagabi lasing na lasing ka. May problema ka ba? Sabi niya, oo nga, master. Gusto ko nang bumala sa serbisyo. Kasi wala namang nangyayari. Sabi niya, hindi ganyan. Kasi mahirap, sabi ko nga, mahirap ang trabaho ngayon. Isa pa, sayang naman yung serbisyo niya, NCO na siya. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, buddy, ilang taon na lang, mag-retired ka na rin Yun nga, parang naliwanagan siya sa mga sinabi ko. Parang siya, nag-iisip na siya na hindi na matutuloy. Kaya lang, nung pag nalalasing kasi, yun ang hobby niya na gusto niyang sabi ko, pag ganyan buddy, yan, mamaya, malasing ka na, palagi na lang gagawin mo yan pag iinom ka.
Sayang naman kung madidimot ka o matatanggal ang serbisyo, sabi ko. Ayun, hanggang sa umalis ako noon sa Nine Company, nagpunta ako ng Davao. Nag-inom nga nung gabi, hanggang sa pumunta nga doon sa, sa akin, sa area ko, doon sa Davao. Dala na lahat ng gamit. Sabi ko, ano buddy? Lasing na lasing. Sabi ko, buddy, bakit gumawa na naman ng ganyan? Gusto ko na umuwi, master. Ay, lasing ka lang eh. Kaya, yun, hanggang sa, kausap ko na naman, reconcile ko na naman siya, na sinabihan ko na talaga ng ultimatum. Sabi ko, last ko na kung ito sa iyo na pangaral, kung hindi ko na babayaan na kita. Hanggang sa yun, tumawag. Kaya sabi ko sa kanya, buddy, last na ito. Kung hindi talaga kita mapipigilan, sabi ko, pababayaan na kita. Kasi, ano ka na eh, palagi mo nang ginagawa yan eh. Kaya tumawag ako dun sa sa headquarters namin, dun pa sa 2nd Battalion, dun sa Pangibiran. Sabi ko, sir, magdala ka dito ng sasakyan, sir. At, pabalik ko na lang dyan si ganito. Para kung talagang ayaw niya sumama na dyan, di bahala na siya, sabi ko. Hanggang sa yun, siguro nakapag-isip niya na pababayaanan ko siya kung talagang igigit niya yung gusto niya eh. Sabi ko, hanggang sa dumating yung sasakyan, buddy, last ko ng remedyo to. Kung ayaw mo talagang serbisyo, umuwi ka na. Kung hindi, nadyan ang sasakyan, babalik ka doon. Kung talagang may tiwala ka sa akin, babalik ka doon. Sumakay ka. Kasi, ayan, tinawagan ko na si sir. Sabi ko, babalik ka doon. Ako na mismo ang nagsabi sa kanya, sir, huwag mo nating galawin yung tao na yan. Gusto ko, maano natin yan, maano ng maayos ba, ma-reconcile natin ng maayos yan. Sumakay naman siya, ibig sabihin, gusto pa niya ng serbisyo siguro. Ay, balik siya sa kampo. Ay, pagdating sa kampo, hindi naman siya ginalaw, pinangaralan na lang siya. Tapos, pagdating nun, okay naman, hanggang ngayon, nasa serbisyo pa rin. Pangatlong tanong ko, paano mo pinapaintindi ang responsibilidad ng mga tao mo sa trabaho nila? Nung ako'y team leader, hanggang sa naging section leader, isa lang ang sinasabi ko sa tao ko noon, maging senior man sa akin, na siyempre, ako ay, minsan nakahawak na din ako ng mas senior sa akin. Mas ranking lang ako sa kanya, pero senior siya sa serbisyo. Isa lang naman ang ano ko dyan, ang sabi ko sa kanya, ako bilang leader nyo, tanggapin nyo muna ako kung anong yung maganda, yun ang pulutin nyo sa akin. Kaya, tapos hindi ako magdidesisyon ng hindi nila na sinasabi ko muna sa kanila na ganito ang gusto kong mangyari. Pag na-implement ko na yung inano ko sa kanila, sinabi ko na ibig sabihin, naintindihan nila. Kaya pag ako nag-utos sa kanila, buddy, dito ka, ikaw ang gagawa nito. Buddy, ganito ang gusto kong mangyari. Okay ba sa inyo? Okay naman sa kanila kasi sa madaling salita, hindi ka magdedesisyon ng susulunin mo lang. Dapat isabihin mo na sa kanila kung ano maganda para susunod sila sa iyo nang walang pag-iimbot. Pangapat na tanong ko, paano mo i-develop ang mga tao mo, lalo na ang may mga potentials? Sa isang team o section, tinitingnan mo diyan kung sino yung agresibo sa trabaho. Tapos tinitingnan mo rin diyan kung sinong nag-aral saka yung gustong matuto. Pag talagang ang tao ay nagsasabi sa iyo ng Sergeant, gusto kong maging ganito, gusto kong i-recommend mo siya sa
sa boss mo o sa first sergeant mo na si ganito gustong mag-schooling. Si ganito magaling sa computer. Si ganito marunong sa radyo. Kaya sabi ko sa first sergeant ko, inire-recommend ko sila na mag-schooling o mag-seminar para hindi habang buhay na sila rifleman.